Mula sa naghatid sa inyo ng Fact on Track at GPS Podcast, ang mga pinakabagong kaganapan sa mundo ng palakasan, inyo matutunghayan dito sa Palakasang Pinoy. Alright, What is up mga kapodcast? let's go! Welcome po sa ating podcast show na kung saan pinag-uusapan natin ang mga best of the best, most unforgettable events and most embarrassing moments sa Philippine sports. Ang P2P. Palakasang Pinoy. Marami ng mga dumaan na mga sports news sa mga nakalipas na araw na hindi natin napag-usapan sa mga nakalipas na episodes. Although yung pinaka-importante, yun yung mga topic natin. Oo, diba? na-deal natin yan. So, pwede pag-usapan natin sandali. Parang introhan lang natin ito, di ba? Sure, why not? Lalo't, buti nga na-tackle ko nga nung isang episode, yung history ng Asian Games. Nang pinag-ugatan nun is yung Far Eastern Championship Games na nagsimula noong 1913. And speaking of Asian Games, as of this recording ay tayo ay meron ng 2 bronze medals. Nice. Ang unang nakakuha ng bronze medal ay si Patrick King Perez para sa men's individual pumse. Yung parang artistic taekwondo ba yan? Yes, oo. Okay. Pwedeng pwedeng isahan, pwedeng 2 kayo o pwedeng 3 kayo. Okay. Parang synchronized swimming, dapat Magpe-perform kayo. More on parang artistic gymnastics gano'n. oo, dapat sabay-sabay kayo na mag-execute ng mga yung mga mga ganyan. 'Di ba? Oo. So, nalala ko, PE pala namin yan nung second sem nung first year. Oo. Tapos yung yung latest naman ay si Jones Inso sa larangan naman ng wushu. Ano yan? Yung combat na wushu o yung artistic wushu? Parang artistic yata yun. Artistic. Artistic yata yung sa kanya. Sayang si Agatha Wong Aha. sa women's wushu sa Asian Games And speaking of Asian Games, nakaisa na ang Gilas Pilipinas. Nice. Oo. Ang balita ko, according sa nabasa ko sa GMA Integrated News website ay double-double daw siya Sino? Brownlee. No, not really. Di ba? Ano ba stats 20 niya? points, 9 rebounds, 3 assists. 9 rebounds lang. 9 lang, 9 rebounds lang Tapos si ang tama ba Brownlee. sina CJ Perez at si Angie Kwame may tig 15 daw At si Calvin of Tanay may 14. They're actually playing well ngayon Grabe, tinambakan nila yung Bahrain Bahrain. Bahrain. Saan naglalaro yung 89-61. Oo. Kung saan naglalaro yung dating PBA import na si Wayne Chisholm as naturalized player. Naturalized play nila. And on Thursday morning, Gilas Pilipinas will face Thailand. Thailand, Sawadee Krab. Sa Wadi Krab. Mabigat na kalaban ng Thailand. Oo, pero I think magiging lamang nila Ang lineup ng Thailand ay namumutik-tik na mga shooters. You have Freddie Lish, you have Tyler Lamb, na parang Paul George ang galawan yan But the difference is mas malaki yung lineup natin. Oo. Sabagay kasi, ang pinakamalaki kasi sa lineup ng Thailand kasi ay si Chanatip Jakrawan. 6'6". Chanatip Jakrawan, 6'6". Wala yung mga yung mga notable na big man nila, sina Tirawat Chantatchon, The vet, sina Pati Panclahan. Wala Si Pati Panclahan pala yung nasa lineup. Ang wala si Chanachon. Chanachon Klahan. Parang SF lang natin yung big man nila Si Jakrawan. Yung size parang SF lang natin, sa totoo lang. Oo. Tapos si Moses Morgan. 3 yung or 4 yata yung i-field nilang naturalized players Pwede 4. naman O sabagay, hindi naman naka FIBA rules ang China Oo. 'Di ba? Ang pinakauling host nation na ng FIBA rules sa Asian Games is yung South Korea. Oo. Pero medyo shady yun para sa akin. Sa akin lang naman. Di ko masasabi yan. Sige. Di ko masasabi yan. I'll give you that. Ayun.
So, nakaisa ng ang Gilas Pilipinas. And speaking of Gilas Pilipinas, last week ay ginanap yung draw para sa 2025 Asia Cup qualifiers. Oo. So, sinong kabracket natin? So tayo ay napunta sa Group B kung saan nakabracket natin ang Hong Kong, ang Chinese Taipei at ang New Zealand. Bottom line is, all of the games kailangan nila i-take them seriously. Yun lang. Siyempre All I can naman. say. Hong Kong is manageable, I believe that. Oo. Okay? Pwera lang kung Hong Kong Eastern yung isabak nila. Defending champions ang ABL. Oo. Doesn't matter. Isa lang naman na naturalize ang pwede mong i-field dun eh. Mamili ka, Hong Kong Eastern o Bay Area Dragons? Bay Area. Yun ang hinayang alaw kasi na-dissolve sila din. Nag-disband sila eh. Kahit naman ako kasi ang Mas ganda magiging kasi entertaining yan and mas competitive yung PBA with them eh. Oo. Tsaka isa pa kasi parang ang nagiging ganap kasi parang Pilipinas versus Hong Kong palagi. Oo. Yung final series sila versus Ginebra, Oo. must watch yun eh. So sabi ko nga, Hong Kong is manageable. Yes. Okay? Chinese Taipei, They have to take it seriously. kailangan nating seryosohin yun. Same as New Zealand. Hindi lang basta seryosohin yun sa New Zealand eh. Double serious. Oo. Doblehin pa yung yung kayod natin just to beat the Tall Blacks. Oo. Hindi, Diba? Ito nabasa ko lang din. Nagulat sila dun sa mga pangalan ng sports teams ng New Zealand. Yung sa rugby nila, yung All Blacks ba yun? Sa rugby ba yun? Oo, ano yun? Popular sport nila yun. Yung sa basketball, yung Tall Blacks. Nagulat yung mga American. Parang nare-racist daw sila dun. Tall Blacks? Tall Blacks. Eh, hindi naman racist yun eh. Hindi, there's nothing racist doon eh. Kasi siguro parang may pinagugatan yata sa culture nila eh. Oo. Diba? Yun yun. Yun lang naman yan. Yung women's football nila, ang pangalan ay Ferns. Ferns. Oo. As in yung halaman? Okay. Diba? Pero black din yung nila, yung... Lahat na Kit sports nila. team sila is naka-black? Oo, lahat. Okay. Lahat. Diba? Ayun. Tapos ano pa bang mga balita? Ang ating ang Philippines Under-17 team natin ay pasok na sa AFC Under-17 Women's Asia Cup. Nice. Asian Cup na next year ay gaganapin sa Indonesia. Oo. After they beat Vietnam 1-0. You know what, yung women's football natin, making strides. Hindi lang basta progress, strides. Yeah. Ang maganda doon sa lalahok kong competition ng Under-17 ng Pilipinas is mas mabibigat na yung makakalaban nila. The host, Indonesia, China, Japan, North Korea. Yes, you heard it right. Yes, North Korea. Malakas sa football ang North Korea. Nandun nga sa kanila yung dating pinakamalaking outdoor stadium ata, yung Runagrado ba yun? Or Rungrado. Oo. 1st of May. Stadium. Then, ano pa ba? South Korea. Malakas din yan. Speaking of South Korea, talo yung Pilipinas. Asian Games. 5-1 kahapon. Wait. Laki. 5-1. Yay. Isa kasi sa powerhouse sa Asian football ang South Korea. Oo. Or sa FIFA, ang tawag sa kanila ay Korea Republic. Di ba? Tambak. Laki. After we won against Hong Kong 3-1. Kaso, South Korea yan eh. Malakas nga South Korea. Talaga. Oo. But anyway. And ang susunod na makakalaban ay Myanmar. Oo. On to the next lang lagi. On to the next. Sino pa ba balik tayo sa Philippines Under-17. So mga makakarap nila, Indonesia, China, Japan, North Korea, South Korea, Thailand, Australia. Okay. Mabibigat na mga AFC or Asian Football Confederation members na makakaharap ng ating Filipinas Under-17. You know what? Para mag-improve yung game nila, why not train with their ates? With their ates? Pwede naman. Seniors. Pwede naman. Makakatulong yan sa progress sila. Pero sa Filipinas naman perks pa rin kay Coach Mark Torcaso mahusay din naman siya kahit paano na coach. Pero ang ang nabasa ko parang ngayon naman siya magpa-prioritize ng mga homegrown. Magtatanim naman siya ng punla. Magsisimula na siyang mag-train ng mga homegrown. Good. Kaya't sa natin, sa pool ngayon or sa lineup natin ngayon ay nandun yung mga naglaro ng World Cup, Women's World Cup. Nandun yung mga datihan na
And nandun may ilan doon mga homegrown. Maganda yun kasi alam mo yun, nakakapagtanim ka ng punla sa next generation. Kasi yan, sina Olivia McDaniel, sino pa ba? Serena Bolden. They Sarah will age. Yan, they will age. At saka kasi ang maganda rin doon, to answer those sa mga nagsabing wala namang Pinay sa women's football team natin, well, they set themselves as an example sa mga homegrown natin. Nakaya pala. Oo, parang dun ipapakita nila sa atin na believe na kaya pala. Oo, kaya, walang imposible. Oo. 'Di ba? Na there's a power in trying. Sa bansang ang parang kinikilalang sport ay basketball. Pwede pala we can be good at football. Yes, 'di ba? Pero hindi namin kinokontra ang basketball Hindi. We love basketball too. We love basketball too. Oo. Kaya nga pag-usapan rin natin is yung basketball din. Diba? Basketball too. Ano pa bang mga nalampasan natin mga balita sa sports? Yung sa na topic na deal na ba natin yung sa ano ba to? Yung kay Coach Josh sa Gilas Youth? Coach Josh Reyes! Man. He's the man. He's him. Kudos! Sobrang ang dami akala natin joke siya kasi yung tatay niya. But no, he's actually a good one. Kasi yan ang problema kasi sa atin sa parang isa sa mga toxic culture ng mga Pinoy yan na como kasi ganito yung nakatatanda. Ganito yung ganun na rin yung anak. Sabi nga 'di ba sa kasabihan, kung ano yung puno, siya rin bunga. 'Di ba? Minsan totoo. Amin na. Minsan totoo naman may ganun talaga. Pero sa kaso nito ng mag-amang Coach Chot and Coach Josh, doon mo masasabi na parang hindi I beg to differ. Tsaka kasi I guess bagay talaga. Oo. Nagsasabi nga. Players bagay. Ang daming pupuri sa paggamit ni Coach Josh ng dribble drive offense. Kasi bagay. Kasi may chemistry na sila. Ganon yun kapag matagal ka na nagpa-practice. Although hindi kalakihan yung lineup natin sa under 16, pero tama yung sinabi mo, chemistry. Tightly knit sila. At saka kasi sinabi na rin natin to dati na ang dribble drive is kung may shooter ka sa lineup. At may binabagayan. Siguro naman marami ring shooter sa lineup ni Coach Josh. Mukha naman, kaya nga, yung kids isa nga doon kaya nga yung isa nga doon is part nga ng Mythical 5 si Kiefer Alas. Little brother ni Kevin Alas na nasa Gilas ngayon sa Asian Games. Diba? So, ang importante doon, kahit na 4th place lang tayo, okay lang yan. Semi-finalist. Okay lang yan. Importante, hats off to Coach Josh Reyes. Job well done. And, hindi lang yun. Pasok tayo sa Under 17 World Cup. Nice. Saan gaganapin yun? Sa Turkey. Sa Turkey. Sa Turkey. Kailan? Sorry. Next year yata. I don't know. Next year siguro. Okay. Well done. Oo. Well done. Ay, teka lang, Enzo. Ano yan? Meron ako nabalitaan Ano ba yan? Nabalitaan ko sa mga marites sa kanto Ano yan? Anong balita yan? Mayroon daw na ispatan sa Arrowhead Stadium. Ay, sino ba yan? Chiefs fan ako. Home ng Chiefs yan. Siguro marami siyang blank space. Diba? Okay. Sige, pag-usapan natin yan. Sige, kwento. Sige, itong week 3 game kasi nila ng Kansas City Chiefs versus Chicago Bears sa home ng Chiefs obviously sa GEHA Field at Arrowhead Stadium. Naispatan doon sa concourse ata yun si Taylor Swift. If you could see that. Yes. It's me. Hi. I'm the problem, it's me. Anyway, bakit siya nandun? Anong ginagawa niya doon? So kasi, it was rumored that superstar Chiefs tight end Travis Kelce and Taylor Swift are dating. And I guess sa podcast nila ng kapatid niya, ng kuya niya na si Philadelphia Eagles center Jason Kelce na New Heights. Kung NFL fan kayo, it's a must watch. Sobrang entertaining ng podcast nila. So, si kuya niya, si Jason Kelce, kinonfirm yun that Travis Kelce and Taylor Swift are actually dating.
Now, as a Chiefs fan myself, I am now wondering, ano kaya magiging title ng isusulat na kanta ni Taylor Swift pag nag-break sila ni Travis Kelce? Pero ikaw, anong idea mo? Anong pwedeng maging title ni Taylor Swift? At saka pa, teka lang ha, paano sila magbe-break? Bakit sila na ba? Dating eh. Wala mo mag-fail yung dating stage nila. Okay. So, parang, syempre, we all know, wala pang label. Ang naka-label pa lang is dating pa lang. Confirmed yun. Ano pa lang eh. Kumbaga sa lengguwahe nating mga Pinoy, MU. Oo, nagiligawan, ganon. Mukhang unggoy. Wait na yan. Joke lang. Ayun nga, and speaking of, tumaas yung benta ng jersey ni Travis Kelce ng Chiefs jerseys, lalo na nung kay Travis Kelce, number 87, if you search sa Google, tumaas by 400% yung Chiefs jersey sales. After malaman nila yun. So malamang marami ng mga Swifties ngayon ang Chiefs fan. I would welcome them sa Chiefs Kingdom. Masaya yun. Oo. Kahit siguro mga Swifties na hindi mahilig sa ganyang sport. Sa football, oo. Sa American football. They will, mag-e-effort yan na mag-dig deeper dun sa sport na yun, oo. At saka makaka-curious sila, sino si Travis Kelce? Ito nga nung week 2 game nila versus Jacksonville Jaguars, nung pagbalik niya sa home ng Jaguars yun nakascore si Travis Kelce ng touchdown. Tapos, sabi nung broadcast, he found a blank space in the end zone. So, grabing Taylor Swift reference yun Nakakalokan tong Taylor Swift reference. Ano ba yung sang bagong kanta ngayon ni Taylor Swift na parang usong-uso ngayon, yung 1989 ba yun? Album niya yun. Bakit 1989? I don't know, birth year niya ata yun. It just so happened, coincidentally, na birth year din ni Travis Kelce. Pa-search na lang din kung bakit 1989. Alam ko birth year niya yun. Which is, naging na yan parang nagkaroon na nga ng mga ganyang template sa kung kani-kaninong tao Sa TikTok, yes. Sa TikTok. Nakita ko rin yan sa mga legit Dabber Cards. Oo. Ano yan during their 44th anniversary. Yung legit Dabber Cards sina Tito Vic and Joey. The E80 show. Nakalagay doon, di ba yung kay Taylor Swift is 1989. Doon naman ang nakalagay doon is yung taon kung kailan sila naging legit Dabber Cards. For example, yung kina Tito Vic and Joey. 1979. Or sina Main Mendoza 2015. Halimbawa lang yun. Ito ba isa pa Enzo? Bago tayo mag-proceed sa topic natin. May nabalitaan ako na may minasaker daw ang Miami Dolphins. Well, that's true. The crime scene is located at Empower Field at Mile High Stadium in Denver, Colorado. So may idea na kayo saan. So the Miami Dolphins massacred the Denver Broncos 70-20. Ooh. Courtesy of 10 offensive touchdowns. So sinugatan ng Dolphins yung Broncos. Pero sa dulo, nung 4th down na yon, out of pity, instead na mag-take sila ng malapitang field goal to tie the NFL record 73 points ng Washington then Redskins nung 1937 ata yun, or 1930 NFL Championship. They just knelt down. Instead na i-take yung field goal na yun, yung malapitang field goal na yun, para hindi na lalong ma-embarrass yung Denver Broncos. Final score 70-20. Okay. And yung Dolphins that game gained 726 offensive yards. That's combined 300 plus passing and rushing yards. Mukhang... nagulat nga ako nung nagising ako nun. Monday yun, may pasok ako nun. Kahit nga ako nakita ko nga sa post ng NFL sa Instagram 70-20? Oo nga, nagulat ako. Kala ko joke lang kasi kakagising ko lang, mga 7:30 ata yun. Kasi medyo pugak-pugak pa tayo nun Oo. Gulat ako, 70-20! Nakakaloka yan, That's inhumane. That's inhumane. Pwede mo ring sabihin na Miami Dolphins are not human. Oo. Sobrang humiliating nung ano na yun. So, yun lang naman yung mga detalye sa naganap na krimen sa Mile High Stadium.
That's a crime deserving of It's a crime against capital humanity. punishment. Deserve ng crime na yun ng capital punishment. Anyway, mapunta tayo sa pinaka-topic natin. So, sa mga ngayon lang nag-subscribe sa podcast ni Mans, ang previous topic natin is nagbigay kami ni Enzo ng analysis, power rankings, and Final Four predictions namin for this 99 season ng NCAA. Diba? Which is, kakasimula lang yan nung Sunday, diba? And, makwento ko lang sandali, maiksi lang to. Opening game, JRU versus Letran. Panalo JRU 85-79 in overtime. Okay? Upset talaga kasi, come on, that's defending champions. Back-to-back defending champions, Letran Knights. Okay? At ang nagpanalo dun sa kanila is yung rookie nila, si Sean Argente pala yun, Sean Argente, 12 points, 4 of 5 sa 3. Mainit. And then the second game, dates name time. Okay. Pag narinig nyo nagsha-shake, mulan sa labas. So, ingat po tayo. Okay, ano ba yung sasabi ko? Second game, LPU Pirates versus the finalists of Season 98, Benil Blazers. And panalo ang? With a comeback victory, LPU won. 85-81. Okay? At ang buwat with 18 points, 8 rebounds, JM Bravo. I think nakwento ko na to countless times. Si JM Bravo is from my alma mater. Kung saan ako nag-aaral ngayon. Doon siya, naging schoolmate ko siya nun. Although ahead siya sa akin ng 1 year nun. Kasi nung grade 12 siya nun, grade 11 ako. Naririnig mo lang yung pangalan niya, di ba? Pero di mo pa siya personally kilala, no? Hindi ko siya personally nakilala nun. Pero nakikita ko siya sa school. Nakikita mo. Oo. Legit 6'4". Yun. Then, kanina lang, as of this recording, kanina rin, the Lions beat the Chiefs. Again? Teka. San Beda Red Lions. Saan ginanap? Sa Phil Oil. Akala ko sa Arrowhead eh. Naiinis pa rin ako pag naalala ko yun eh. Yung week 1 yun, di ba? Pero hindi. Let me finish. San Beda Red Lions beat the Arellano Chiefs. Okay. At least malino. 85-61. Akala ko 21-20 eh. The cool cub is him. Jacob Cortez, 16 points, 3 rebounds, 5 assists. Well done. The cool cub is him, and his dad is watching him. And he's proud. Yes. Mike Cortez, the cool Mike cat. Cortez. Oo. Him. And then second game, nanalo naman ang Mapua Cardinals against San Sebastian Golden Stags, 80-70. For his final season, Warren Bonifacio, their big man ng Mapua, had 16 points, 8 rebounds, 3 steals, and 2 blocks. Nice. Bigat. Pero ito kamo, itong pag-usapan natin. Yung dalawang rookie nila, CJ Recto and Clint Escamis. Clint Escamis from the University of the East. Okay? Bata nila diba? Bata ni Mike Reyes. Okay. CJ Recto, their rookie, got 15, while Clint Escamis got 12 points, 3 rebounds, and 7 assists. Nice. In his rookie year. Hindi, transfer, first year niya yun. First year, at hindi lang yun basta first year niya yun. Comeback niya yun. Kasi doon siya nag-juniors eh. Sa NCAA. I think sa Red Robins. Part din yata siya ng Red Robins eh. Okay. Naging kakampi na niya sina Bonifacio, sina Pau Hernandez. Yan, sila yan. Yung bumubuo ng Red Robins. So yun nga, napag-usapan nga natin yung nung nakaraan, yung about sa NCAA Season 99. Analysis namin per teams and power rankings and then Final Four prediction. Yung Final Four predictions namin. So ngayon naman dahil na nagbabalik na ulit ang collegiate basketball, ngayon naman magbibigay naman kami ng analysis, power rankings at Final Four predictions namin para sa ika-86 na season ng University Athletic Association of the Philippines or UAAP.
Kitang-kita sa suot namin mga kapodcast na kami ay Battle of Katipunan. He's repping the Ateneo shirt. The championship shirt. Season 85 champions and he's repping the Season 84 champions. UP fighting Maroons. Okay? Pero nabanggit ko na rin to sa isang episode dito sa P2P na sila ang original na Battle of Intramuros. Bagong Letran kontra Mapua sa NCAA. Kasi para sila naging part ng NCAA. Nauna lang umalis yung UP kasi isa sila sa founding members ng UAAP noong 1938 alongside with UST, FEU, and the National University. Okay? And trivia question, Enzo. Nabanggit ko na rin, mga founding members. Sino ang pang-8 member ng UAAP? De La Salle? 1986. Ito nga, Ateneo, 1978. Okay, 1978. In chronological order tayo, ang UE ay sumali sila noong 1952. Ang Adamson, if I'm not mistaken, 1970. And then Ateneo, 1978. And then DLSU, 1986. Okay? So, 8 membro ang bumubuo ng UAAP. Okay? And, eto, true or false, isa na lang. Sa men's basketball, okay, meron pang team na wala pa nakakuha ng title. True or false? May team na wala pang title sa men's basketball. Obviously not Ateneo, not UP, not DLSU, not NU, not... Wala. False. False. Sure? Oo. Kasi ito FEU have 20. Oo. UST have 19. May 19 sila. UE have 18. 18. Oo. Tapos ang Ateneo yata ay merong 10 yatang 10 yatang Ateneo or paki-comment na lang Ang Lasal yata yung 8 7-8 ganon. Then ang UP 3. Ang NU 2 at ang Adamson ay may isa. Kailan? 1977. The director Hector Calma. Part siya nun? Yes. Nice. Oo. Paki-comment sa ibaba kung medyo nakalimutan na namin kung ilan yung champs ng yung titles ng Ateneo at DLSU. Kasi alam mo magmula nung 2000s yata yon. Wala na nagkamulat ako nun. Oo, 2000s. Lagi silang nagdidiktikan sa finals Kaya either one of hindi them namin masundan kung ilan na ba yung titles ng Ateneo, ilan na ba yung titles ng Lasal, di ba? Lagi sila nagdidiktikan di ba? So ngayon, mapag-usapan natin yung bawat teams. Aanalisay natin. Okay? So, ready ka na? Game. Okay, so simulan natin. Okay. So, ang unang team na pag-uusapan natin ay ang Adamson University Soaring Falcons. Kapitbahay ng EAC sa San Marcelino. Okay. Nung season 85 ay nagtala sila ng 7 wins and 7 losses. Pang-apat sila and they are Final Four finishers. Of course, pang-apat, Final Four. Kasi may knockout game pa sila ng DLSU. May knockout sila yung nanalo. Sila yung nanalo. But unfortunately, they were beaten by the Ateneo Blue Eagles. That's Ateneo So nawala sa kanila yung kanilang FSA or Foreign Student Athlete si Lenda Duwanga and si AP Manlapas. Kasi si AP Manlapas ay nag-transfer doon sa kapitbahay nila. Ano ba? EAC. Nag-transfer sa kanila doon sa kapitbahay nila. Okay? Season 100 pa siya makakalaro. And nandun, tama. And nandun ba sa team sa Adamson Falcons sina Jerome Lastimosa. Okay, kaso nung preseason kasi na-injured siya. Pero may nagsabi daw na he will play for this upcoming season 86. So I think na hindi naman ganong kalala yung injury ni Jerome Lastimosa. Galing to Oo. Sayang to kapag di makapaglaro. Potential export quality yan. Parang saging lang. O pwede rin naman pang PBA. Parang pwede mong top 3 overall pick. You see him
as next in line kay LA Tenorio? Medyo stretch pa to say yun, pero he'll be the first Jerome Lastimosa. Okay. Andito pa si Vince Magbuhos, si Jed Colonia, and si Cedric Manzano. And ito yung mga bagong salta sa kanila. Eli Ramos. Mhm. Guess who? Mhm. Kapatid ni Dwight Ramos. Nice. And may bago silang FSA, si Mudiaga Ojarikre. Yan. And ang kanilang head coach ay si Nash Racela. Na hindi na siya bago sa ano eh. Hindi na siya bago He's sa not new. UAAP. Before Olsen Racela, siya ang head coach ng FEU. Okay? So, inputs. Siguro, they will, lalo kung at 100% si Jerome Lastimosa, yun yung reasonable chance nila, and I hope na maging magaling yung FSA talaga nila. And knowing Coach Nash, he's all too acquainted system ng UAAP. So, sobrang used na siya doon. Kilala na niya. Alam, halos, kumbaga, tipong nakapikit na siya, alam niya na yung alam niya na yung ins and outs sa UAAP basketball. Oh, so, parang potential na Final Four finish. Hope so. Tingnan natin. So, medyo kung titingnan natin yung lineup nila, parang may pagka-dark horse ang datingan. Oh, Nash Racela teams usually competitive yan. Ang pinaka masasandalan talaga nila dito si Jerome. Still Jerome Lastimosa. Oo, di ba? No doubt, napaka mahusay na point guard to. Oo. Sino mas nakikita mo sa kanya? LA Tenorio, Jason Castro? Siguro mas stable hand siya. Parang may flashes siya ng konting LA Tenorio. Kasi si Jason Castro kasi sobrang one-of-one nun eh. Okay. Saan nakakita na alam mo yung kontrolado ka pero speed demon ka? Saan nakakita nun? Oo. Ang laki, sabi ko nga nun, ang laki pa naman na naging assignment niya no SEA Games. Di ba part siya ng Gilas nun? Ang laki ng assignment niya. Depensa, oo. Oh. Feeling ko parang kasi, nasa mold siya ng LA Tenorio. Oo. Kasi ito kasi si Jerome kasi, alam naman niya kung paano umiscore eh. Alam naman niya kung paano kumamada ng laro eh. Mag-run ng offense. Mahusay na floor general to si Jerome. Oh. Pero yung depensa, that's underrated stuff. Oo. Pero, and guess what? He made it. Oh, good job. He made it. Okay? So, mula San Marcelino, tungo tayo sa Katipunan. Pag-grab tayo papunta dyan. Wala naman kasing... May pang-grab ka? Saka na. Okay. Wala naman kasing commute dun eh. Season 85 Men's Basketball Champions, the Ateneo de Manila. Flex natin. Although hindi ako sa Atenista. Oh. Just repping it. Ateneo de Manila University, Blue Eagles. Yeah. Okay? So they finished nung elimination round season 85 with 11 wins and 3 losses, and sabi ko nga, they are the champions. Okay? Pero manghinayang ako. Ang lalaki ng mga pangalang nawala sa kanila. Banggitin ko. Go. Dave Ildefonso. Malaking bagay ito. Goodbye. BJ Andrade. Nagpaalam through nag-draft na rin to. Draft. Oh. Hindi kasi mga graduate na rin yung iba dito eh. Jacob Lau. Ngayon si Jacob Lau ay team manager na ngayon ng Converge Fiber Xer sa PBA. Nice. Ano siya? Pinakabatang team executive? Yes. 20 ano ba? Ang dinig ko 22. Baka 23 or 24 na ngayon. 23. Oh, mga ganun. Mga ganong edad. Diba? Ito, pinaka nanghinayang talaga ako dito. Pinaka-controversial. Oo. Controversial yet ako mismo nanghinayang na wala na siya dito. Umalis na siya dito. Fortsky Padrigaw. Oo. Academic yung reason ng pag-alis niya, no? Although nakapasa naman daw siya sa standards ng UAAP. Pero kasi hyper-competitive ang academics sa Ateneo eh. Oo. Truth be told, napaka-competitive niyan. Mas competitive pa yan sa UP. Pero kapag usapan natin yung laro ni Padrigaw, parang siyang Mark Baroka. Partida. Kababayan niya sa Zamboanga. Zamboanga niyo rin siya. Oo. Parang siya Mark Baroka din. Tapos yan rin. Matthew Daves. Cho Daves. Oo. And ito, malaking kawalan din to. Angie Kwame.
Woo! Oo. Tough. Pero ito Naglalaro ba siya ngayon? sa Gilas. Okay. Ngayon good. sa Asian Games, kasama siya sa lineup. Good. Ganda ng pinapakita niya din. Oo. Oo. Sipin mo, 15 points? Sa Plus, kanina sa interior defense. Nangangalabaw, Angie Kwame. Pero may trivia ako about kay Angie Kwame. Since naturalized player na siya ng Gilas Pilipinas, hindi na siya kinilala ng UAAP as foreign student athlete. Bagus kinilala siya as Local. pero tapos na siya kasi. Tapos na. Tapos done. Oo. Diba? Since season 84. Technically wala na silang FSA nun. Wala na. Kasi hindi na nga parang kino-considered na FSA si Angie Kwame Dahil naturalisado na nga siya. Naturalized Filipino na siya. And, Okay? Pero may bago naman silang FSA na makukuha, which is mamaya babanggitin ko to. Pero ito sabihin ko sa iyo ha. BJ Andrade and Chu Daves are part of, kung tawagin ng mga Atenista ay BBOB. which stands BEBOB. for? Blue Eagle Band of Brothers. Ooh, ano yan? Oo. Since Coach Tab? Oo, ando pa nga si Terdy, sina Mamu, Gian Mamuyak. oo, sila, I don't know kung part pa nito si Anton Asisio. Oo. Yan. Nabuo yung BBOB lineup ng Ateneo nung season 81 eh. Yan, doon sila nakilala sa BBOB. And sabi raw, nung umalis na Andrade, sina BJ Andrade at saka si Chu Daves is wala nang natirang, Wala nang bakas. wala nang bakas ng BBOB. Ngayon, sinong pwedeng bumuo na ngayon ng BBOB? However, yun nga. Yun nga yung susunod natin pag-usapan. Yung mga natira sa Ateneo. Andiyan pa sina Kai Balungay. Aha. Kai Balungay is very athletic wing. Oo. Diba? Para Sino siyang pa? nakikita ko sa kanya nung dati si Sean Manganti sa Adamson. Yon. Kai Balungay. Jeyo Chu. Jeyo Chu. Hindi po si Kim Chu. No. Pero sabi naman niya, pwede na rin lumabas. Yeah. Ay, Ano yun? Bakit may 47? Mali ng pindo. Wait. Okay. So, Kai Balungay, Jeyo Chu, Chris Kun, Gab Gomez, points guard to, Gab Gomez, Joshua Lazaro, and Sean Kitebis. Ito na naman natira sa Ateneo. And mga bago nila, you have Mason Amos. Mason Amos. He's him. Very finesse na big. Katulad niya ba yung laro nung katukayo niya? Sino ba? Si Mason Plumlee? Oh, panoorin mo mixtape nun. Di mo akalaing role player yun. Oo. Sino pa ba? Rafi Celis, Ian Espinosa. Is he related to Robbie Celis? I know. I don't know. Ano siguro. Ian Espinosa, Sean Tuano, Kyle Gamber, and ang bago nilang FSA ay si Joseph Obasa. And as usual, Coach Tab Baldwin pa rin ito. Okay. Knowing Ateneo and Coach Tab, very player agnostic ang system ng Ateneo. That's your lesson 0 for understanding Ateneo basketball. Coach Tab can make it work regardless sino yung nasa floor, sino yung nasa team. His system does not need specific players, just players in general who can who are good at what they do and can play as team players. So I expect that regardless kung sino nandyan sa Ateneo, they will be locks for Final Four and they will be a very good team. Kung kaya't yung mga... Ay, nasabi ko na, Oo. locks for Final Four. Kung baga, kasi nang naalala natin nung may mga sinalihan silang mga competitions on preseason like yung Pinoy Liga Cup, Asia Basket. Doon, nagdo-dominate sila doon eh. Yun nga ang weird din dun ito Nagdo-dominate siya Understanding, understanding Coach Tab's competitive nature. Minsan ginagamit niya lang yan just to perfect his system eh. Alam mo ba yun? Kaya lang kasi yung sinalihan nila sa World University Series eh. Wala eh. Yun lang siguro schematically ang kahinaan ng coaching ni Coach Tab, wala siyang zone defense package. He's mostly man defense. Kaya dyan sila nasunog yung Dominican Republic nung OQT 2020. Siguro ganun. Yun lang naman yung weakness siguro ng coaching ni Coach Tab. But schematically, especially in offense, very sound nung offense nila. And
regardless nga, ulitin ko for the nth time, regardless sino yung players mo, they will always be a very good team. So, regardless kung malaking pangalan or role player yung nawala sa kanila, nakikita mo pa rin bang Ateneo as a championship favorites? Not really championships, pero Final Four locks. Final Four locks. It's hard to assume UAAP is still competitive. Okay. So, tungo naman tayo sa karibal ng Ateneo. Punta tayong Taft. Okay. De La Salle University Green Archers. Okay. They're sobrang great sa basketball, ha? Uy pare, sobrang great nila sa basketball. Pars! Gika, BGC. Oh, e-board ka naman, tol. Tara. Tama na. Hindi kami used talaga maging konyo. Hindi kami bagay sa lugar na yun. Hindi kami bagay magkonyo. Pero speaking of... pero no offense. Yeah, all love sa mga kakilala, mga former classmates ko nung junior high school na nasa DLSU. Both La Salle at Ateneo. Yeah. Okay. Natin yung mga baka mamaya may mga followers tayo o may mga subscribers tayo na taga dyan sa community baka mag-unsubscribe. Yung mga jokes about mga konyo, jokes and sa Lasallians, immunize siguro sila dyan. Pero malamang siguro may iba dyan aminado. Ano ba? Huwag nyo na itago yan. So, De La Salle University Green Archers. So, they finished nung season 85, panlima sila with 7 wins and 7 losses. Yun nga yung natalo sila sa knockout game against the Adamson Falcons. Okay. Isa lang nawala sa kanila pero napakalaking pyesa na nawala sa kanila. Shawnee Winston. Shawnee Winston. Favorite kong rookie. Kaya ako rin naman eh. Pero mas favorite ko si Mike Phillips. Mike Phillips ka. Phillips ko si... Feeling ko sobrang important kasi talaga niya. Alam niyo kasi ako mga kabadkas, mas fanatic ko talaga ako ng mga wing. Wing or big man, ganun. Hindi, mga mga small forwards, power forwards, mga ganun. Ito kasi Shawnee Winston. Kasi alam niyo naman kasi laruan ko kasi pang wing talaga eh. Talaga ba? Joke lang. Oo. Sa nga, mas favorite ko si Shawnee Winston. Shawnee Winston. Oo. Hindi kasi, parang, very unique kasi yung style ng laro niya eh. Malaking guard. Legit na malaking guard. Mas malaking Chris Newsome. Oo. Diba? Ganun eh. Pero don't you worry, nandito pa rin naman yung mga important pieces nila. You have Kevin Kiambao. KQ. You have Evanelli. Oo. Mahusay na Is floor he general. the next LaSalle great point guard? Mahusay na floor general itong si Evanelli. Yun pala yung Ito, favorite ko to, Michael Phillips. Mike Phillips. Favorite ko to. Ano to eh, kasi para akong athletic kasi. He's very good din. Oo. Kasama siya sa SEA Games Championship, di ba? Oo. Ang gusto ko kasi sa laruan kasi ni Mike Phillips kasi, athletic na matigas. Oo, kaya nga sabi ko nga, athletic na barako. Sino pa natira? Di ba? Kapatid niya, si Ben. Di ba siya nag-volleyball din? Lupit nga nito. I just wonder how he blocks shots sa basketball. Does he spike it like volleyball or yung normal na block na pang volleyball? Yung 2 hands, post up. Kamukha niya si Travis Kelce. Kasi si Taylor Swift. Kamukha niya ni Karim Benzema. Sino ba? Waki Manuel. I think final year na niya yata to. Then Mark Nonoy, CJ Austria at ang kanilang FSA na si Bright Nwangwo. And then may mga bago silang you have Jonel Policarpio, Joshua David, Matthew Rubico, lead scorer saan yan? LPU Cavite Junior Pirates. Yung one time nga naka-43 siya nun eh. Nice. Season 98 Juniors Basketball. Ethan Alian and Ryle Melencio. Melencio. That's me. Just kidding. And malupit ang bagong head coach sila. Topex Robinson. Topex Robinson, so simple lang yung schemes niya, yung tactics niya, but as a coach, he's a leader of men. Yun ang impression ko sa kanya. And siguro, DLF, I think he'll flourish dito sa Taft. I think, kasi majority of your pieces intact pa rin naman eh. Oo.
Yun lang yung ano ko dun siguro. I think they'll still be competitive. Maybe they'll be gunning for a real Final Four spot this time. Oo, kasi nakailang season na silang di nakapag-Final Four eh. Oo. Diba? Tsaka isa pa, nakikita mo ba na na gagawin pa niyang mas mahusay na floor general si Evan Nelly katulad niya? I think Coach Topex has a knack talaga in developing guards. So I think Posible. he'll be good then. Kasi tignan mo yung track record ni Coach Topex. Oh, he has always been successful kapag may solid na guard ka. Yung mo, si CJ Perez. CJ Perez. Sa Phoenix dati, si Matthew Wright. Oh, ngayon sa Lasal, ang potential. Sayang nga lang at hindi nagpang-abot si Shawnee Winston at si Coach Topex kasi may potential na maging mas mamaw na hindi pa natin nakita itong si Shawnee Winston. Mas maigagaling pa si Shawnee Winston kung naabutan niya siya. Nagpang-abot sila. Nagpang-abot pa sila ni Coach Topex. Maybe he'll be the number 1 overall pick. And you mentioned CJ Perez, banggitin na rin natin to, the Marcelino Twins. Oo. Lyceum. Ngayon sa Zamboanga si JC Marcelino. Pero yun, si Coach Topex, I think he'll fare well naman sa Taft, and I think they'll compete for a real Final for sila nila kasi competitive yung team eh. Between Mark Nonoy and CJ Austria, sino nakikita mong next in line kay Shawnee Winston sa iniwanan niyang position? I think patapos na si Mark Nonoy eh. So maybe it's CJ Austria's turn for the taking. CJ Austria. It's his turn. Oo. Kasi I think paalis na si Mark Nonoy din eh. How about KQ? I think he's center of the big man siya, no? Oo. 6'8". I think he'll be the center of the future ng DLSU. They've always been lucky sa position sa totoo lang. Okay. So, may potential. Oo. May potential na maging Final Four finisher. Okay. Next up, punta naman tayo ng Moraita. Far Eastern University, Tamaraos. Okay. So, they finished at 7th place with 5 wins and 9 losses nung season 85. And ang mga nawala sa kanila, sina Brian Sahonia, Pat Chuente, FSA nila, and si Simon Sandagon. Simon Sandagon is currently playing for Quezon Huskers sa MPBL. Napagkamalan nga natin to si Jaymar Gimpayan. Oo eh. Pero Brian Sahonia ay lumipat naman ng Menjola. San Beda. Oo. Something's brewing there, ha? Pero nandito pa ang lalaki ng pangalan nito, Cyrus Torres, LJ Gonzalez, dating backcourt niya, RJ Barrientos. Dating running mate niya. Oo. RJ, LJ, ang ganda nila. Patrick Sleet, and Cholo Nuevo. Oo. Pero ang mga bago nila, bagong FSA, si Muhammad Fati at John Ray Pasaol. Kapatid ni Alvin Pasaol. Then coach is? Ang bago nilang coach ay si Denok Miranda. Bago or siya na rin last season? Siya ba alam ko siya last season Olsen Racela pa yun. Si Olsen Racela pa yun. So bagong coach yun. Si Denok Miranda. Pero yun, FEU, I think medyo hindi pa sila hinog for competing right now. Maybe, hindi sila not a bad team but not a right team to compete for Final Four. Kasi the odds of making it medyo slim lang din naman. And with their case na wala sila nung legit star. Pero mukhang legit star naman si LJ Gonzalez. At saka Cyrus Torres. May potential naman ito. Pero yun nga. Bago mo makalimutan, Cholo Año Nuevo. Nabubulok sa pangalan. Cholo Año Nuevo. Nakapag ano na yan, di ko alam pangilang division siya, nag-high school sa US. Sa US nag-high school. Pero yun lang naman ang ko doon. I think hindi pa sila sobrang ready to compete. Oo, kasi after nina Macbelo, nina RR Pogoy. Very tough yung team na yun eh. Oo. The Escotos. Russell and Richard. Escoto. And then yung nauna nilang FSA, si Prince Orisu. Ken Toffin, very competitive yung team na yun eh. Ken Holmquist.
Yan, Mike Tolomia. Very tough yung team na yun eh. Very star-studded yung ano na yun, yung lineup na yun ng FEU nung panahon Tsaka na yun. siguro Then after nun, Oo. parang di na nasundan. On the deck na After niya Arvin Tolentino. Ivan Tolentino. Who is him? Oo. Sa Northport. Northport. At nasa Gilas din. Nice. Nasa Gilas din siya. He's also acquainted naman sa team cone system eh. So bagay siya doon. Next up, tungo naman tayo sa balik tayo ng Sampaloc, sa may Bustillos kung tawagin to eh. Sa kalye ng MF Hocson. National University Bulldogs. Okay. Season 85, meron silang 9 wins and 5 losses. Third place, Final 4 finisher. And ang nawala lang naman sa kanila ay sina John Lloyd Clemente at si RJ Minerva na naglalarong nakakampi ni Simon Santagon ngayon sa Quezon. Sa Quezon. Oo. Pasok ba sila ngayon? Quezon Huskers? Oo. Sa South Division? Oo. Yes. Kompleto ng South Division. Quezon is a good team ha? Oo. Surprisingly good. Oh, so some other time pag-usapan natin yan, yung Sige, MPBL playoffs. Okay? Pero nandun pa rin buo pa rin yung core nila. Jake Figueroa, Kian Baclaan, pinakamalaking nabingwit nila. From? UST. Ayun pala yung na-disband bigla yung Oo. Steve Nash Enriquez, Patrick Yu, Mike Balonzo, Jolo Manansala, and yung FSA nila na si Omar Jan. Okay? Buo pa rin naman ang core ng NU. Oo. Okay? Pero may mga nadagdag sa kanila, sina Reinhard Humamoy at Bobby Mark Parks. Another Parks. Kapatid ni Bobby Ray Parks Jr. Ano to? Future brother-in-law ni Zainab? Huwag mo natin pag-usapan yan. Okay. So, Ang head coach. Jeff Napa pa rin. Jeff Napa pa rin. Take note of this. Sinabi ko na nung nakaraan, huwag nating sisinuhin ang National University. They're a very competitive team. They're a very good team din naman. Oo. Salamat sa SM. Oo. They got it all for them. Ayoko masyadong mag-jokes about dito sa NU kasi may yung kaklase ko ngayong second year, galing NU Manila. Ayoko masyadong mag-throw ng shade dyan. Pamangkin natin, NU Baliwag. Oo. Tsaka yung shoutout yung dalawang prof ko nagfu-full time sa isa sa NU Fairview, isa sa NU Baliwag. Oo. Tsaka si rin pala, nagtuturo sa NU Fairview si Coach Juanito Gregorio. Yeah, Coach Riz. Riz. Ayun nga. So sabi ko nga, wag nating sisinuhin ang National University. Oo. Diba? Very good team sila. And Very good team. Parang alam mo yun, parang tight-knit team sila. Wala silang legit star, pero sila, tight, parang nagganchilyo ka. Oo. Sobrang tight nung pagkaagawa mo. Parang ganun sila eh. Hindi mo nga inaasahan na magiging Final Four finisher din sila Diba? ng season 85 eh. Diba? You never expect. Ganang kabilog ang bola sa UAAP. Oo. Ang kinaganda naman doon, kahit sino pwedeng pumasok. Kahit na parang nakikita mo na assure na yung Ateneo. Parang assure na tong Lasal. Pero UP, hindi eh. Lock na yan eh. Parang hindi ganun. Pero hindi. Huwag natin kakalimutan na may iba pang teams. 8 ang team sa UAAP. Hindi lang yan 4. Oo. O 5. Kaya, let's watch out for the National University. Let's abangan natin tong dogs na to. Yeah. Dogs from Bustillos. Dog pound. Kaya sabi ko nga paulit-ulit, wag natin i-underestimate yan. Wag natin i-underestimate ang NU Bulldogs. And Coach Jeff Napa is pretty good too. Yes. Pagdating sa recruitment, sabi nga ni Mikey Reyes, mahusay mamingwit. Iba nagagawa ng maraming chaching kasi they got it all for them. Di lang yun eh. Pagdating mismo sa recruitment talaga. Yun nga yung name of the game ng recruitment. Marami kang chaching. Mas marami kang chaching, mas marami chances mo. Isipin mo, prior to season 85, nabingwit nila Kian Baclaan na nakapaglaro pa ng preseason sa UST. Di ba? At naging eligible pa. Yun yung name of the game doon, truth be told. So, let's watch out. Abangan natin ng dogs.
So mula MF Foxon, tungo naman tayo ng Espanya. Punta tayong Espanya kung saan laging baha. Totoo naman eh. Totoo Facts naman. yun. Totoo naman talaga. Hindi kasi siguro kaya pababa, kaya bahain siguro sa Espanya kasi parang pababa yata yung ano nun. No, they have poor drainage sa daan. Okay. So, University of Santo Tomas Growling Tigers. Okay. So, kulelat sila. Aw. Noong season 85, isang panalo lang. Guess what? Opening game, Kontra. Adamson. Then, minus 13 na all throughout. Yes. Wait. Aray, di ba? Aray. Wala namang nawala sa kanila. Oo. Andiyan pa rin naman yung mga malaki nilang pyesa, sina Nick Cabanyero, si Paul Manalang, kapatid ni Philip Manalang to. Miguel Pangilinan, Eco Laure, kapatid ng mga Laure to. EJ and Eya. Oo. Okay? Christian Manaytay and yung FSA nila na si Adama Faye. Pero, asawa ni? pera. Yes. Malaki tong nabingwit nila. Sino ba yan? SJ Moore. Ooh, from? Arellano. So from Chief, naging Tiger siya. Parang ano to? From Parang nakikita ko sa kanya si Jalen Green. Jalen, no? Magaling nga ito, magaling. And bago rin ang head coach nila, si Coach Pido Harencio. Actually, hindi na bago eh. Bagong balik. Bagong balik. Kababalik lang. Eligible na ba si FJ Moore for season 86? Yes. Nice. Kasi ngayon ko lang pala nalaman kasi na kapag na straight from high school is pwede na pala. Oo. Transfer lang. Pwede, pala. Yung may red shirt year. Di ko pala nabanggit, maglalaro na rin pala sa Adamson si Manu Anabo. From Letran Squires. Okay? So, FJ Moore. Tapos dito, SJ Moore. Anong position ni FJ Moore? Wing. Parang 2-3 ang datingan. Wing. Coach Pido. UST. Alam niyo ba anong track record ni Coach Pido at UST in terms of developing superstar wings sa college, ha? Tignan nyo na lang yung mga naging superstar wings nila. Alain Maliksi. Dylan Nababo. Alam ko nag-MVP pa si Dylan Nababo eh. Jericho Cruz. Not Jericho Cruz. Adamson si Jericho Cruz eh. Adamson ba siya? Adamson si Jericho Cruz and guard yun. Jervy Cruz, sorry. Jervy Cruz. Sorry. My bad. Sino pa ba? Si Jerick Teng. Pares kasing J. Jervy Cruz yun. Nalilito ako eh. Jervy Cruz. Oo nga pala, Adamson pala si Jericho Cruz. Si Jerick Teng. Sorry, my bad. Si Kevin Ferrer. Co-MVP ni Kiefer Ravenen, di ba? Sino pa bang nasa... And the Philippine cheat code nga pala. He played here for 1 year. Renz Abando. Bago siya lumipat ng Letran. So meaning, I feel like UST... Pero hindi na niya nawakan si di ba? Hindi na. Pero in the fact na naglaro si Renz Abando for UST. Parang binabanggit mo yung history. History ng UST in terms sa mga wing players. Oo, kasi alam mo yun, mas marami na wing factory sila eh. Wing factory ang UST. Which is pretty good naman din. Pero ito isa pa. Nick Cabanyero. Pero inaano nila to. Pero I feel like ang maging centerpiece of the future nila is si FJ Moore pa rin. It's gonna be FJ Moore at the end of the day. And ito pang bago. Siya yung bubuan ng around him. Talent-wise, mukhang, I think, medyo, sabi natin, almost complete na sila eh. Diba? At ito pa malupit. Bagong backer. Sinong backer nila? Al Francis Chua. Si Tito Longhair. Hindi, palibasa kasi rin siya, alumni din ng UST. Alumnus ng UST. Si Ninong Longhair. Bless na kayo kay Ninong. SMC. Oo. Iba na gagawa niyan eh. Oo. Lalo pat, siya na ngayon ang Special Assistant to the Rector for Sports. Parang sports char. Parang nabanggit ko na to dati na nung nasa Letran pa si AFC nun, his rules. His rules.
Kaya nga napunta doon si Coach Bonitan. Na ngayon consultant na ng UST. And head coach ng Northport. Consultant ng UST. Yung buong coaching staff nga ng Letran kinuha for UST kasama si Boy Laptop, anak ni Coach Pido, si Jaren Harencio. Si Boy Laptop. Baka siya yung tagatingin nila ng stats, ng analytics. Hindi yung stats yung mga instant replays. Taga-review ng film. Oo, di ba? Okay. Papakita sa'yo na mali itong ginawa mo, dapat ganito ginawa mo, ganon. Good play to. Oo. Pero, with the backup of SMC. With the backing ng SMC, iba eh. The fact na binabackupan ka ng SMC, you're always on the good side. And I think na mukhang dadami ang gustong mag-Espanya for college basketball. Kaya nga eh. Mamaya may mababanggit ako na may lumipat dito eh. Pero, tama yung sinabi mo. Maraming magkaka-interest. Pero siguro dadahan-dahanin nila yan kasi they're recovering from a 1-win season eh. Oo. Siguro alam mo yun, parang approach lang din ng UP. Yun yung I think yun yung pinaka-sustainable approach eh. Gawin mo munang karespe-respeto yung program mo so that the recruits will come. The same way na kung paano ginawa nilang karespe-respetong team ang Letran. Oo. Seasons 95, 97, and 98. Alam yun, gagawin mo na nila sigurong alam mo yung competitive team, then the wins will pile up, then surprisingly, ilang siesta mo lang, Final Four na. And without us knowing, ilang siesta mo lang din ulit, ilang kape mo lang ulit, nagpa-finals na. Ulit. So, may potential din. May potential as long as they build around SJ Moore and make their program respectable gradually. Dadahan-dahanin nila. Hindi nila bibiglain yan. Okay. Pero it helps na backed up sila ng pinakamalaking sports mogul sa bansa. Yun na nga yun. Yes. Kaya ako nakikita ko rin na pwede mag-Final Four ang UST. Maybe not really this year kasi nga, yun nga, growing process sila, readjusting ulit sa kay Coach Pido and maybe 1 in 2 years siguro. Pero kung tatanungin nyo ko, championship favorites ng UST? Pwede, pero hindi yung 100%. Kasi wag natin kakalimutan, may defending champions pa tayo. May defending pa. Marami pang good teams dyan around. Diba? From Espanya, tungo naman tayo ng Recto. Mamili tayo ng libro. Oo. Tsaka kakakuha tayo ng mga diploma, mga ganun. Wait ka. Joke lang. But yun? University of the East Red Warriors. UE Red Warriors. Okay? So they finished at 6 nung season 85. 5 wins, 9 losses. So, ang lalaki ng mga pangalang nawala sa kanila. Kyle Paranada. Nico Paranada. Yay. Gani Stevens. Yikes. Harvey Pagsanhan. Yay. Luis Villegas. Yay. Siya pala yung na-draft noon, Luis Villegas and Nico Paranada. Lottery pick pa siya? First round pick pa siya? Third pick. Siya yung third pick. Siya pala yun. Big man to. Nakakuha ng rain or shine. I hope he does well. Stretch big to. I hope he does well. Oo. Kyle Paranada na lumipat ng Uste. Gani Stevens lumipat ng Diliman. UP. Kasi may Diliman College pa eh. Yun. Harvey Pagsanhan lumipat ng EAC. Na-recruit ni alam ko player ni Coach Jason yan sa no? Nueva Ecija. Oo, syempre. Na-recruit. Alam na. Pero the mere fact na malalaking pangalan yung nawala. Stinker yun. Aray. Pero ang pinakamasasandalan na lang nila dito ay si Noy Remogat. Point guard yata nila to eh. Sina Abdul Sawat, Rizel Hilbuena, Josh Alcantara at si MJ Langit. Ang mga bago nila, si Devin Fikes, si Jack Dumont Cruz, then yung kapatid niya si Hunter, and may bago silang FSA si Delvion Jackson. Pero noong season 85 wala silang FSA. And ang coach? Si Jack Santiago. Well, you know what the thing about UE is? UE.
they had a hard time finding talent and being a respectable team sa totoo lang. Even with the likes of Alvin Pasaol who's scoring in bunches and Ray Suerte, I don't think they had that enough luck. I think the last time nakarespeto sila is nung panahon pa nila Polly and Elmer Espiritu. Oo. Yung duo pa na yun, na may pinakapamatay na combo nung time na yun. Yung from the weak side ata na wing, tas nasa malayo si Polly, pag alam mong gano'n na yung mangyayari, hindi mo parang mapipigilan. Parang hirap napigilan ng ganong klaseng backcourt duo, no? Hindi naman na sarili backcourt kasi wing si Elmo Espiritu, guard si Polly. Pero mula yung duo na yun in general, mula siguro nung panahon nila, parang never na naging relevant yung UE. Oo. And hindi pa siya sobrang puntay ng ng recruits. Yun ang masakit doon. 'Di ba? Hindi siya sobrang attractive for recruits. Kaya at the same time, nahihirapan sila mag-build ng karespe-respetang program. Partida ang backer nila dito si Lucio Tan. Oo. Dito ko naman masasabi na hindi porket marami kang pera, you can recruit anything. It's just you still need to be a respectable program. Kasi ang gusto kasi ng mga prospects kasi doon sila sa mas kilalang team. Hindi sa mas kilala eh. Doon sila sa team na may chance silang manalo kasi at the end of the day, competitive Mas kilala at yung tingin nila mananalo sila kapag dito sa team na to sila maglalaro. There's a reason why Renz Abando chose Letran over any school. Ganun lang yun. Analogy compare natin. Ganun lang yun. They want to play for a school that has a respectable program and feel nila na may chance silang manalo doon. Ganun yun. Ganun yung logic nun. Oh. So, paano makakakuha ng talent ang UE for them to win? Siguro they have to be a respectable program in the first place. Seek the respectability and the recruits shall be added to you. Iba yun. Parang kinuha mo lang sa Biblia. Okay. Ito last. Okay. Tungo naman tayo ng Diliman. Mag-timing ka na. Manila. Mag-timing ka na. Teka lang. Diliman. Manila. Baguio. LB. Yan, yung mga yan. University of the Philippines Fighting Maroons. UP Fight. Dating school. Okay. Runner-up nung season 85. Nagtapos sila 11 wins and 3 losses. Although tabla sila ng Ateneo pero they finished at second. Okay? They're runner-up. Head-to-head ata yan, no? And malalaking pangalan din nawala dito. Sino ba yan? Carl Tamayo. Zave Lucero. Sina James Spencer. Di na siya magbabalik. Di na niya tatapusin yung eligibility year niya. Ifo-forgo na niya yun. RC Kalimag. Henry Galinato. Na-draft na siya yan, no? Na-draft na si Galinato. Zave Lucero din na-draft na rin. Okay? Bricks Ramos. 5th pick si Zave Lucero, no? Oo. Nice. Tapos Bricks Ramos, AJ Madrigal, CJ Katapusan, and si Bismarck Lina. Dalawa dito ay lumipat ng Beda. Sina? RC Kalimag and Bismarck Lina. Okay. Lumipat. Pero yung Carl Tamayo? Yun eh. Carl Tamayo. Once in a generation ka lang makakita ng ganong klaseng big man, ha? Oo. Carl Tamayo, Zave Lucero, James Spencer, and Henry Galinato. Stinker yung loss ni Carl Tamayo, but I think they'll recover from it. Si Galinato naman wala nang kapalit or kung meron man, may bagong kapalit si Malik Diouf. Pero siya yung parang bakit? Tapos na rin ba si Malik Diouf? I think final year na niya yata tong season 86. Pero Zave Lucero. Oo. Pero good for him na na-draft na siya. Gusto niya raw ma-draft eh. Oo nga naman. Tama naman. Oo. Pero James Spencer din 3-and-D to. Oo. 3-and-D. Starting shooting guard nila. Guard forward. Para he starts most shooting guard.
Pero nandito pa rin yung ilan. Sina JD Kagulangan, si CJ Cancino. I think this will be his final year also. Na-injured siya noong season 85. Oo. Then, Out for the season ba siya nun? o yata. Alam ko pag ganun may ginagrant silang parang may furlough ka na meron kang hindi makakount sa year of eligibility mo yun Ito pa, Harold Alarcon. Scorer. Scorer din. Terence Fortea, shooter. And Jerry Abadiano, floor general. And malulupit yung mga bagong salta nila. Bagong salta sa kanila. Francis Lopez. LeBron James. Siya ba yun? LeBron Lopez. Ito nakakatawa. Nung season 85 finals, nasa bench siya ng Ateneo. And then nung pagpasok ng 2023, biglang in-announce na lilipat siya ng UP. Greatest betrayal. Kaya ano na lang mangyayari kapag naglaban ang UP at Ateneo? Tingin sa kanya siguro na mga Ateneo students, fans, gano'n. And yung team siguro. In English siya. How dare you? You were supposed to end them, not join them. Ano yun? Konting ring Star Wars reference yun. LeBron Lopez. Cheat code din to sa totoo lang Anong number kaya gagamitin niya? 6 or 23? Hindi ko alam. Sana one of those. Buti nga eligible pa siya. Kasi ang pinag-usapan kasi nun about kay LeBron Lopez is yung pumirma siya nun sa overtime elite noong 2021. Sino nag-bring up nun? Hindi, kasi ang doon, pumirma siya ng kontrata. Oo. Pero hindi nakapaglaro. Ganon yun. Regardless kung pumirma ka ng kontrata o hindi, as long as regardless kung ka, ang usapan doon nakapaglaro ba siya o hindi. Unfortunately, hindi siya nakapaglaro. Hindi siya nakapaglaro. Parang lang yan Si Mikey Reyes dati, kaya siya nataguri ang ex-pro kasi nakapaglaro siya sa Thailand. According to his story. Oo. Yan, so hindi ko malamang dahilan. Parang naputol na naman po yung natin. Wait man. Ay, nako. Pero nasa ni-transfer ka naman na sa SD card. Yun nga. Okay, so idudugtong na naman sa nauna. So, Francis Lopez, pinakamalaking recruit nila to so far. Ito pa isa pang malaking recruit nila. Literal ba yan? Literal na malaki. Dalawa to. 7 Gagate at Luis Pablo. Twin Towers ng LSGH. Napitas nila. Oo. 7 Gagate is 6'8" while Luis Pablo is 6'7". Good. Pero ang pinaka kumakamada talaga sa sa LSGH nun ay si Luis Pablo. Alam ko siya MVP, tama ba? Oo. Siya MVP MVP. Ang FMVP kasi si Andy Hemau. Speaking of Andy Hemau, US bound si Andy Hemau. Go for him. Sean Alter, Janjan Felicilda, Raylan Torres, and si Mark Belmonte. Yan. At ang head coach pa rin nila ay si Coach Goldwyn Monteverde, na anak pala ni Mother Lily Monteverde. Iniisip ko, sa kanya ba yung Regal? Kay Mother Lily, What if ipalagay nila sa jersey nila yun? Sabagay kasi nung araw, may team sa Mikaa, kasali sa Mikaa ang Sampaguita Pictures. Anong moniker nila nun? I don't know. Pero may team sila doon. Ang Sampaguita Pictures. Nung araw yan, nung araw. UP. I think they've come to this point, they've come this far na respetableng program na sila such that these big time recruits come to them because they know they can win there. And this is a team that can strike fear on the hearts of men. Hindi ako bias but I think UP has earned that respectability, the almost a half-inch
closer to Ateneo in terms of sheer respectability. So na yung big recruits are just dumadapo na lang sa kanila. Ganon. Kaya I think mukhang very competitive UP team to. And Coach Goldwyn is actually very good. Oh. Let's give him some flowers. That he Kung palakihan ng Jewish. recruit yung labanan, panalo na UP para sa akin. Oo. Ng basketball players ha. Oo. Student athlete ang nire-recruit. Alam ko po. Wag tayo mapunta doon. Wag. Oo. Pero yun nga yung sasabi ko. Kung palakihan ng recruits ang labanan dito sa men's basketball, panalo na UP. Oo. There's always, Kasi yung mga na-recruit nila kasi hindi to basta-basta eh. Kahit sabihin mong, halimbawa, ang Ateneo na lang, let's say, sabihin mong meron kang Mason Amos, como kasi nakapaggilas. Ang Arellano, sabihin mo ang UST, sabihin mo may SJ Moore na galing Arellano. Ang DLSU, sabihin mo may Matthew Rubico na scorer yan sa NCAA sa LPU. Pero hindi, ito yung UP kasi, they've earned this respectability na sila na yung nilalapitan. Dati hirap na hirap sila maghanap ng talent sa totoo lang eh. Para rin silang yung sa situation ngayon ng UE. Diba? Dati, pero ngayon kasi... Hindi ligawin ang UP noon. Pero kasi yun nga, naging respeto na silang team. Totoo. Diba? Ang napanood ko pala, parang napansin ko, ang sikreto ng UP kung bakit gumaganda na yung nila, yung di lang yung basketball kundi yung sports program nila. Or siguro single out na lang natin. Yung basketball program nila is because lumalaki yung budget nila kada taon. Oo. It adds motivation din to perform better kasi ginagastosan ka ni. Ewan ko rin kung applicable din to sa iba pang sa iba pang college, sa iba pang schools na yung kapag may ni-recruit sila, may kinuha sila, parang mangyari, pagka-tryout din, tapos kapag ka nakapasa sa tryout, sagot na ng school yung lahat ng kailangan nila. Yung pang-aral, yung tuition fee, yung allowance, jersey, sapatos. Oo, pang jersey, pang sapatos. Madali lang ang kondisyon ng school eh. Maglaro and mag-aral. Hindi. Maglaro, oo. Pero mag-aral ka ng mabuti. Oo. Maipasa mo yun. Kasi, syempre, student ka pa rin naman at the same time. Diba? And kahit hindi ka na nagbabasketball, it's always an edge na ikaw ay may diploma ka. Kasi hindi naman habang buhay yan. Oo. Gamit mo yung advantage mo and that's something na hindi mananakaw sa'yo kahit pasukin ka pa ng mga bahay. Totoo yun. Kaya nga si Jet Manuel eh. Oo. Ano ba siya? Mechanical? Alam ko mechanical engineer siya eh. Alam ko civil. No, he's not a civil engineer. But yeah, kung ano man siya, engineer pa rin siya. Engineer siya, engineer diba? pa siya. UP, UP din siya. UP siya. Produkto ng College of Engineering. Oh. And yun nga, he quit basketball. Ginebra. Oh. To Jet Manuel. pursue his career as a licensed engineer, which is very good for him. Oo. Pero going back din kasi ang ngayon talaga lapitin na ngayon ng mga talent ang UP. Yes. Mhm. Yes and yes. Oh, so parang siguro yung mga future generations parang maisip nila na one day gusto ko maglaro sa UP. Oo. 'Di ba? Siyempre nakikita mo meron ka ng Gagate, meron ka ng Pablo, meron ka ng Lebron Lopez. And the fact siguro na may UP grad. The fact lang siguro na ganun. Yes, oo. Pero naalala ko lang tuloy. Meron lang ako isang naalala na player. Oh. Si Will Gosum. Will go zoom. Bakit? Will Gosum. Dating UP yan eh. Dating UP yan. Lumipat ng... Or bumalik? Hindi. Nag-high school siya sa Mapua. Then nag-UP. Parang sinasabi mo bumalik ng NCAA. Pero okay. ngayon, he's playing for Binild. Mukhang masaya naman siya dun eh. Nag-MVP pa nga eh. Kaya lang nung Sunday, laro ng Binild, wala siya. Kasi na-carry over yung suspension niya eh. Okay. Yung disqualifying foul niya nung ba yun? Nung game 3 ng season 98 finals. Ayun. Okay.
Yeah, moment of truth. Mapunta na tayo sa isa pang part ng topic natin. Power rankings. Okay? So, sa tingin ba natin, pang ilan ba itong natin? Hindi, power rankings, iba ito sa team standings ha. Iba ito sa team In standings. terms of gaano ba sila maging ka-solid. So, nung nakaraan sa NCAA, sinimulan mo, ngayon ako naman magsisimula. Sige. So, number 8 para sa akin, power rankings ko, UE. Kasi, UE needs Everything. talent eh. Everything, not just talent. They need a miracle. And so, number 8. I think I'll also go for UE. They need everything eh. 7, FEU. FEU. Ganun din eh. Pero kahit pa paano rin naman, ang kinaganda rin to, magko-compete din ang FEU. Magiging competitive team sila. Oo, magko-compete din. Siguro pinakasasandalan nila dyan, sina Cyrus Torres nga, tsaka si LJ Gonzalez. So, FEU number 7 ko. I think I'll go with FEU rin. FEU din. Oo. Because big names still help. 6. Kahit sabihin pa natin na merong Jerome Lastimosa, Okay, alam ko na. Adamson. Kasi hindi tayo sigurado kung anong susunod na kabanata sa Adamson eh. 'Di ba? Although parang sasabi daw nila kasi na bubuhatin daw to ni Jerome Lastimosa. Kailangan ni Jerome ng backup. He needs help. 6. I think a one-man show has never been successful in UAAP. So I'll go with Adamson too. Adamson ka din. Sabi ko, a one-man show has never succeeded in any level. So doon dito tayo magkakatalo sa top 5. Okay. A one-man show has never succeeded in mga ganyan stage of basketball except when you're LeBron James. Okay. That's why he's the GOAT. Number 5. Tough. Crucial to. Tough. No disrespect. DLSU. DLSU. Kasi hindi mo mahirapan tayo dito sa 5 to. Okay. Number 5, I guess it's also tough, but I think it's gonna be UST. UST? Not yet their year. Hindi pa ito yon. O sige. I-earn muna, ito yung year na, kumbaga, i-earn muna nila yung respect nila. Pwede. 4. NU. NU ka. NU. Ang maganda naman sa kanila, wala kang star. Tama yung sabi mo. Wala kang star. Pero, gera kung gera talaga. Oo. Number 4, I guess I'll go with NU2. For some reason. Siguro kasi competitive sila. Siguro mas matured na sila compared sa UST. Especially, you cannot place it on a freshman's back. You cannot place the world on your freshman's back. Unless your freshman is Renz Abando. He's a cheat code. Speaking of Renz Abando, number 3 ko ay UST. UST. Kasi naniniwala ako sa pwedeng gawin Ni Ninong AFC. ni Ninong Alfrancis Chua. Bless na kay Ninong. Oo. Alam mo naman kasi with Alfrancis Chua, masasabi mo na yung mga teams na binabakapan niya doon mo masabi na araw-araw Pasko. Oo. Diba? Di lang yan sa mga PBA teams. May ikot yan. Yan, nakita mo Alab Pilipinas sa ABL. Yung Letran. Diba? Tingnan mo tuloy. Meron sila, parang one time yata binigyan sila ng reward nun season 97 yata yun. Anong reward? Trip to Japan. Nice. Trip to Japan.
Ayan. Number 3. Lasal. Siguro strong believer lang din talaga ako kay Coach Topex and dun sa team na yun. Speaking of strong believer, gusto kong sagutin yung ano na yun eh. Nabanggit po pala sa akin nung about sa NCAA episode natin na strong believer ako ni Coach Gerson. Truther ka ni Coach Gerson. Oo. The same way na truther ako ni Coach Yuri. Hindi, eto sabihin ko sa'yo. Sabihin ko lang, kasi alam mo bakit? Bakit? Nagulat lang ako dahil finalo ako ni Coach Gerson sa Instagram. Even mo, championship coach ng Neva ng MPBL, pinalo ka. Isang hamak na hampas loop. Nagulat talaga ako nung one night yata, isang gabi nun matutulog na tayo nun Smilip lang ako sandali sa sa notif ko sa Instagram. Pagtingin ko, wants to follow you, Gerson Cabildes. Nice. Man! Gulat ka, no? Championship coach to. Di ba? Yan, nasagot ko na yung na yun. Nasagot ko na yung na yun. Pinaliwanag ko na. Okay, balik tayo sa UAP. Naku, top 2. Top 2. Hindi ko alam kung magtutugba ba tayo dito para magkakabaligtad. Pero, ito lang yung pero dyan. Kung talent ang usapan, UP. Kung sistemang usapan at kung coaching, ganun. Kung chachampionin ka nung preseason, you go with the other one. You go sa kapitbahay. Oo. Speaking of UP, sila pala champion sa Phil Oil. Nice. Oo. Yung preseason. Kung wifi hanap mo dito sa bahay na to, kung kanin naman hanap mo dito sa kabila. Dala ka na lang ng Tupperware. Di ba? Sharong ka na lang. Okay. Ang hirap. Pero sige. Hirapan ka, no? Number 2. Di ko talaga sure kung magkakasundo kami ni Enzo dito. UP. Okay. Ito naman, medyo hot take to Okay. Change language tayo. I'll change my mode of delivery, okay? So I think this is a hot take and don't clown me for this. Don't call me a hater. Don't call me a basher. Don't call me a moron for this. But I think my number 2 would be Ateneo de Manila University. I'm sorry. Sabi ni. But I think they'll find their go-to guy this season. But their coaching and their overall system will take them to heights still. And Coach Tab is Coach Tab. You can't deny it. That's why many people are after him as the head coach of Gilas. Wants him to coach Gilas Pilipinas because he's really that good. He's him, as we say. So you have to explain bakit mo nilagay sa number 1 ang UP? Because I think the talent, I mean coach, magtatagalog na ako kasi UP na to eh. So, ang inisip ko kasi dyan, ang UP kasi, talentado enough yan and magaling si Coach Gold. At marami silang talento, marami silang magagaling na manlalaro. Kaya at kumuha pa na magagaling na mga manlalaro. Oo. Parang, alam mo, lalo pa silang gumaling. At sana ngayon magbunga ng kampyonato ang kanilang pagpili. Dahil pinag-uusapan natin ang Universidad ng Pilipinas. Empleyado ka doon, hindi ka ba sanay? Sabagay. Pero, wag mo naman. Okay. Nasabi ko naman na rin lang naman bakit nilagay ko yung Ateneo sa number 1 eh. System-wise, coaching, and sa dami naman napanalo nung pre-season Ateneo. Kasi ang doon, okay, ang daming mga bagong mukha sa Ateneo. Nung una medyo doubtful pa ako kung
ilalagay ko dito yung Ateneo as powerhouse because wala na yung mga key players mo eh. Diba? Puro mga bago na to. So parang nag-aalala lang ako, paano sila mag-a-adopt sa system ni Coach Tab? Kasi you know what? Coach Tab system, as I repeat for the nth time, is player agnostic. Oh. You can fill the school janitor and he can still make a play. That's how player agnostic his system is. Mhm. So kaya nilagay ko sa number 1 ng ang Ateneo. Well, kinda. I don't disagree either, but no. Ito na nga. Final 4 predictions. Final 4 predictions. Okay. So I'll start naman. Sige, ikaw naman. At number 4, I'll go with... Hindi, wala namang countdown to. So, bala ka na lang. So, Not in order, not in order. Enyo pa rin. NU. Oo. Okay. Sila yung gritty team na alam mo yun, na nakakainis kalaban. Sa totoo lang. Aha. Sino pa? Pasakit kalaban. Number, siguro isa pa is DLSU, of course. Kasi eto, napansin ko, may clear board. Siguro yung, in terms sa nasaan sila sa liga ngayon. Oo, sandali lang. Paalala ko lang, men's basketball to, hindi women's basketball. Ano, women's basketball? Ay, oo nga pala, no? Alam mo naman, sila yung dalawang powerhouse naman sa women's basketball. Magaling naman kasi yung coach ng Lasal doon. Siya pa rin ba? Sino ba? Coach Cholo Villanueva pa rin ba? Cholo Villanueva? I don't know kung siya pa rin yata nun. Pero sa NU, si Aris Di Maunahan na. Si Coach Aris na. Oo, si Aris Di Maunahan na doon. Oh. Anyway, kasi parang may clear boundary ito. Medyo mas naging clear na yung boundary in terms of sino yung contenders, sino yung mga pretenders sa UAAP. And I think naglalay in between dun yung NU and yung DLSU is closer to a contender kasi first of all they have a more modern coach with Coach Topex and talented din naman sila. Okay. Dalawa pa. Ano ko to Final 4 prediction namin to. Oo. UP, of course. And Ateneo. Self-explanatory rin. Kumbaga, sa pyramid ng UAAP, sa hierarkiya ng liga na yon, ang kadalasang nasa tuktok ay Universidad ng Pilipinas and Ateneo and the Ateneo de Manila University. Kasi gusto raw nila tawagin ganun eh. Ewan ko, narinig mo na yun Okay. Tough. Ano to? Pero for sure, etong sure ko. Oo. UP din, yes. Ateneo. Eto sure ko talaga to. UST. Truther ka talaga ng UST. UST. Palibasa kasi Hinebra fan ka. Hindi, pero seryoso lang. Seryoso. Siguro, muna sila, alam mo, magpapahinog. Kaya hindi ko muna sila sinama sa Final Four. Kasi magpapahinog nga muna sila ng, ng team nila. Aha. Ako kasi parang, okay, walang nawalang player sa kanila. Andiyan pa rin si Cabanyero. Magkaka-SJ Moore ka pa. Tapos, yung ibang players doon, may potential. Talaga, tapos, babakapang ka pa ni Ninong Alfrancis Chua. Ninong AFC. Oo. So, sabi nga ni Coach Hammer, bakit nga naman hindi? Why not? No, diba? Woo! Sino yung last? Interested ako malaman sino yung last. Sa akin din pala napunta to. Kasi sinabi ko nga noon sa isang episode na yung 5 teams na to sa UAAP is magti-trip to Jerusalem sa Final Four. Isa ang mawawalan ng upuan. So sino yung makaka-reserve ng isang upuan? Yung dalawang to, NU at Lasal. Aminin ko, believer din ako ni Coach Topex. Sino ba namang hindi? Oo. NU sinabi ko, wag natin to sisinuhin. Nakapag 3rd place. Oo. And ito kasi, Coach Topex kasi, players want to play for him, sa totoo lang.
Nare-realize ko lang din. Coach Jeff Napa naman mahusay sa recruiting. Oo, magaling din mag-recruit. Mukhang dito tayo matatagalan na. It adds the fact na they got it all for them. Hirap, no? Ang hirap. Ako pa yung last. Okay. I have a decision. In this fall, It's sad, pero kailangan kong piliin tong isa. I'll go with NU. Enyo ka. Okay. Intindihan ko naman din. Gusto mo siguro nung mga scrappy na pain in the butt kalaban. Oo. Lalo, pinakagusto ko doon dumepensa si Jake Figueroa. Sino? Si Figueroa. I think clamps. Oo, cramps kung cramps talaga. Ano Oo. pa? Yun lang naman yung natin. Yun lang naman Natagal lang ka doon, ha? Talaga, doon ako. Ang hirap kasi mag-decide. Oo. Diba? Kasi magagaling yung mga teams dito sa UAP lalo na yung 5. Oo. Kaya ang hirap mamili. Diba? Hindi Diba? katulad sa UAAP. Ganon din naman pero syempre, may choice ka pa rin Diba? Oo. Kaya nga nilagay ko nga doon ay EAC. Kasi truther ka ni Coach Gerson dahil finalo ka niya sa IG. Hawit Okay, ka? okay. Hawit ka? Hindi, pero ito totoo to. Yung sa NC naman, syempre binil. Oo. Letran also, pwede pa rin Just yan. lost. Sa bagay. Oo. Tapos, Beda. Oo. Although sinasabi nung dalawang anchor si Martin Javier tsaka si Anton Rojas, Na? Dark Horse daw ang Beda. Kinda, kasi wala na silang true star eh. I think, ganun silang situation. So, nire-recognize pa rin nila na magaling yung Beda. Pero, alam mo yun, unsung hero sila na biglang gagaling ganun. Oo. Tapos ang naman, ang kay Coach Hammer naman, ang Dark Horse team naman para sa kanya is Perpetual. Perpetual, oo. Triangle offense. Masaya panoorin yun. Oo. Pero dito naman sa UAAP, we see, parang nakikita natin dito, at Ateneo, UP, mga sure balls sa to. Bala ka na mamili. Siguro isasama na lang natin dito sa listahan. Siyempre, andyan si NUS, USD, si Lasal. Sama na natin si Adamson. Still pretty good pa rin naman. Okay. So, Enzo, social media? Ayan, so social media, Instagram and Threads at SNRMLNC and X, formerly known as Twitter, at SNRMLNC. As always, naka-public ang accounts ko so makikita nyo lahat ng post ko and yung ilang rants ko sa Threads and sa X. Kasama ba NGL? Tinatamad ako minsan mag-NGL eh. Okay, more episodes coming your way, so please follow us on our social media accounts, Facebook, Instagram, and TikTok, Podcast ni Mans. At mag-subscribe po kayo sa ating YouTube channel na Podcast ni Mans, and don't forget to click the notification bell button. And follow nyo rin pala ang Podcast ni Mans sa Threads, and mapapakinggan nyo ng libre ang P2P, Palakasang Pinoy sa Spotify. Kasama si Enzo, ito po si Mans, at ito ang P2P, Palakasang Pinoy. God bless everyone. God bless the Philippines. Purihin po ang Panginoon. Let's go! At inyong nasubaybayan ang mga pinakabagong kaganapan sa mundo ng palakasan dito sa Palakasang Pinoy. Makinig sa podcast ni Man sa Spotify at sa lahat na nangungunang podcast platforms sa internet. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.